Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos sa Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginugunita natin ngayon ang pagpapakasakit at pagpatay kay Juan Bautista. Maliban sa mahal na ina, si Juan Bautista lang sa lahat ng mga santo ang inaalaala at pinagdiriwang natin ang kanyang pagsilang at ang kanyang kamatayan. Katangi-tangi kasi ang papel ni Juan Bautista para sa ating kaligtasan. Siya ang itinalaga ng Diyos na manguna sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang nagpapahayag na ipinakilala niya si Jesus sa mga tao. Pero naging herald si Juan, hindi lang sa kanyang pagpapakilala kay Jesus, pero pati na rin sa kanyang mensahe ng pagsisisi. Ito rin ang mensahe ni Jesus, magsisi at manampalataya sa magandang balita. Nanguna din si Juan sa kanyang pagsilang. Ang pagsilang ni Juan ay pagpapahiwatig na malapit na ring isilang si Jesus. Pati na ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Juan ay pauna na rin sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Narinig natin ngayon ang salita ng Diyos kay Propeta Jeremias sa pagtawag sa kanya ng Diyos na maging propeta. Hindi tinago ng Diyos na kakalabanin at sasalungatin siya ng lahat. There will be a lot of opposition to Him na galing sa mga hari, sa mga pinuno, sa mga saserdote at sa mga tao. Ngunit magpakatatag siya. Huwag siyang matakot. Gagawin siya ng Diyos tulad ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi nila siya matatalo kasi ang Diyos mismo ang mag-iingat sa kanya. Ang babalang ito ng Diyos kay Propeta Jeremias ay hindi lang para sa propetang ito, kundi sa lahat ng mga propeta. Sinabi din ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. There will be opposition to them.
Naranasan din ni Juan Bautista ang oposisyong ito. Pero hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Kahit napasakitan sila at patayin, hindi sila pababayaan ng Diyos. Nangyari ito kay Jesus. Malakas ang oposisyon kay Jesus, pero muli siyang binuhay. Si Juan Bautista ay patuloy nating dinadakila at hinihingan ng tulong kasi patuloy siyang malapit sa Diyos. Kahit na siya ay pinugutan ng ulo, buhay siya at siya'y santo na nagdadasal para sa atin. Kasama ni Juan Bautista, patuloy nating sabihin, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan o Panginoon. Sa lahat ng masama o Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.